bless. Amen. Isang malakas na palakpak po sa ating Panginoon. Amen. Amen, Lord. Mga sister, tumayo po tayo at i-welcome po natin ang Holy Spirit. Taas po natin ating mga kamay. Dapat po natin ang presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Gamitin mo, O Diyos, ang aming buhay. Alam namin ito'y para sa'yo. Gamitin mo, O Diyos, ang aming buhay. Alam namin ito'y para sa'yo. Kaya't ito'y aming iniaalay upang gawing isang banal. Dalhin mo kami sa iyong kaharian. Dalhin mo kami sa kabanal-banalan. Patawarin mo ang aming mga kasalanan. Gawing marapat sa iyong harapan. Gamitin mo, Diyos. Gamitin mo, O Diyos, ang aming buhay. Alam namin ito'y para sa'yo. Gamitin mo, O Diyos, ang aming buhay. Alam namin ito'y para sa'yo. Kaya't ito'y aming iniaalay upang gawing isang banal. Dalhin mo kami sa iyong kaharian. Dalhin mo kami sa kabanal-banalan. Patawarin mo ang aming mga kasalanan. Gawing marapat sa iyong harapan. Dalhin mo kami sa iyong kaharian. Dalhin mo kami sa kabanal-banalan. Patawarin mo ang aming mga kasalanan. Gawing marapat sa iyong harapan. Gawing marapat sa iyong harapan. Gawing marapat sa iyong harapan. Amen. Ang lahat po ay handa na magpuri sa ating Yahweh El Shaddai. Amen. Isang malakas na palakpak po muna sa atin para sa ating Panginoon. Amen. Amen, Lord. Dahil mahal na mahal po tayo ng ating Panginoon, ibigay Amen. po natin ang pinaka-the best na papuri sa ating Panginoong Yahweh El Shaddai. Amen, Amen. po ba? Ang lahat po ay pwedeng sumayaw. Amen. Amen. Ang pag-ibig niya'y hindi nagbabago. Dahil sa Kanya, tayo'y naligtas. Ang pag-ibig niya'y hindi nagbabago.
Maaari pa tayo magpuri sa ating Yahweh El Shaddai. Amen. Amen, Lord. Ngayon kapatid, patuloy po tayo. Itaas po natin ang ating mga kamay. Damin po natin ang pagmamahal ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. No peace found in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. We give you praise, O Lord. We give you glory. We magnify your name. Oh, hallelujah. 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 To God be the glory.
Diyos na makapangyarihan sa lahat, may gawa ng langit at lupa. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, dinadakila ka namin, ngayon at magpakailanman. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, dakilang El Shaddai, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng bugto mong anak na si Hesus Kristo, pinasasalamatan ka namin, Ama, sa biyaya ng kaligtasan na kaloob mo po sa amin. Salamat, Panginoong Hesus, sa buhay mong inialay para sa aming kalayaan. Dalangin namin, Panginoong Hesus, patuloy mo kaming linisin ng iyong banal na dugo sa aming mga karumihang taglay, sa isip, sa salita at sa gawa, O Diyos, na aming nagagawang pagkakasala, Panginoong Hesus, upang ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay magiging karapat sa paghahari mo. Kasihan mo kami ng iyong banal na Espiritu at patuloy, Ama, na sa puso po namin ilagay ang iyong mga salita, O Diyos, na siyang panuntunan namin para magawa namin ang mabuti upang kami lubos na magiging pagmamay-ari mo at magiging kagamit-gamit para sa iyong kaluwalhatian. Samahan mo kami sa aming pagtitipon, O Diyos, lukuban ng iyong malabay na pakpak sa dako pong ito at dalangin po namin, Ama, patuloy mo nawang ipagkalob sa bawat isang naririto ngayon ang mga pagpapalang aming hinihiling sa iyo, sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon.
mabuting balita ay ating tunghayan mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Lucas, Kabanata 11, simula mga talata 14 hanggang sa susunod na mga talata. Minsan pinalayas ni Jesus ang isang demonyong sanhi ng pagkapipi ng isang lalaki at ito'y nakapagsalita na mula noon. Nang gilalas ang mga tao, ngunit may ilan sa kanilang ang sabi, si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin, kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ang sumasa iyo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kaharian na hahati sa magkalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon. Kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasasandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, masasamsamin nito ang mga sandata kanyang inaasahan at ipamamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Papurihan natin ang Diyos sa Kanya ang kapurihan sa mabuting balita ang hatid niya po sa atin sa hapon pong ito. Purihin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Sige po, pwede na silang maupo. Isang mapagpala po at magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon, brother. Kamusta na po kayo? Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapang kalooban, maginhawa at matagumpay. Purihin natin ang Diyos na patuloy nagbibigay sa atin ng tagumpay araw-araw. Amen. Upang ang buhay natin ay patuloy natin maitalaga sa Diyos para mabigyan siya lagi ng kaluwalhatian. Amen. At muli po mga kapatid, sa hapon po nito, ito po ang Ebanghelyo po ng ating Panginoon na dito sa Ebanghelyo natin sinasaad po na kung saan ay ang isang kaharian na nahahati ay hindi mananatili kailanman. Amen? Mawawasak ang kaharian pong ito. Bakit nagkakaroon minsan ng kaguluhan sa isang kaharian? Umiiral yung kaguluhan sa isang kaharian. Kaya minsan umiiral ang kaguluhan sa isang kaharian sapagkat minsan merong ibang gustong maghari. Amen? Maliban sa haring naroroon, minsan may naghahangad na magiging hari sa kaharian pong iyon. Na kung saan ang ibinubungan nito mga kapatid ay
tawag po nito, pagkabahabahagi at pagkakampi-kampi. Amen? Pagkakabahagi at pagkakampi-kampi na sinasabi ng Panginoong Hesus sa kanila nung sandali na yan, ang tungkol po dito na maging si Satanas, hindi ito gagawin ni Satanas sa kanyang kaharian. Amen? Dahil kapag ginawa ito ni Satanas sa kanyang kaharian, ang sabi ng Panginoong Hesus, malapit na ang kanyang wakas. Amen? Kaya maging si Satanas po, hindi niya gagawin ito na kung saan ay magkakaroon ng tawag nito, pagkabahabahagi sa kanyang kaharian. Ang isang kaharian ay nananatiling matatag kapag ang lahat ng naruroon sa kahariang iyan ay nagpapasakop sa kapangyarihan ng isang hari. Amen? Nagiging matatag iyan kapag ang lahat ng naruroon, mga kapatid, ay nagpapasakop sa kapangyarihan ng isang hari para na kung saan ay iiral sa kahariang iyan ay walang iba kundi ang kalooban ng haring iyan. Amen? Dito sa Ebanghelyo po natin na napakinggan po ay may sinasabi ang mga tao tungkol sa ating Panginoong Hesukristo dahil sa ginawa ng ating Panginoon. Ano yung ginawa ng Panginoong Hesus? Nagpagaling siya sa taong inaalihan ng demonyo. Yung taong hindi makapagsalita ay pinagaling ng Panginoong Hesukristo. At dahil doon sa ginawa ng Panginoong Hesus, may sinasabi ang mga tao. At anong sinasabi nila? Ang sabi po, nasisiraan siya ng ulo. Sa ibang bahagi po ng gospel po, ang ating Jesucristo, sinasabi nila na nasisiraan ng bait. Amen? At sinasabi nila na siya po'y inaalihan ng demonyo. Na yung kapangyarihan mayroon siya para magawa po yung mabuti pong iyon, sinasabi nila po na kung saan ang demonyo ang nagbigay noon sa ating Panginoong Hesukristo o si Beelzebul na siyang prinsipe po ng mga demonyo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang mabuting ginagawa ng Panginoong Hesus nung sandali na yan ay hindi nila kinikilalang gawa ng Diyos. Amen? Hindi nila kinikilalang gawa ng Diyos, kundi gawa ng isang siraulo o ng taong inaalihan na masamang espiritu. Amen. Kakaiba yung kanilang pananaw. Amen. Hindi po ba kakaiba ang kanilang pananaw na sino kaya ang tunay na nasisiraan? Ano? Yung makapag-isip na ang demonyo ay makakagawa ng mabuti? Amen? Di po ba? Na para sa kanila nung sandali po na yan, ay maisip mo na ganon, yung ginagawa na yung nakabutihan nung sandali niyan, maisip mo na gawa iyon ng demonyo, kakaibang pag-iisip kapag naisip mo ang demonyo ay gagawa ng mabuti. Amen. Di po ba, mga kapatid sa ating Panginoong Hesukristo? Subalit mga kapatid sa ating Panginoong Hesus, yun po ang kanilang iniisip nung sandali po na yun, na ang demonyo po ang siyang gumagawa ng mabuti. Ang demonyo ba'y gumagawa ng mabuti? Okay. Si Satanas ba'y gumagawa ng mabuti? Pero may narinig ako na nagsabi, meron daw katangian si Satanas na dapat natin tularan. Ano po yun? Meron kaya? Ayan. Si Satanas masipag gumawa ng masama. Uulitin ko po ha. Si Satanas hindi tamad gumawa ng masama. Masipag. Amen. Kaya sabi, yun ang dapat natin tularan. Pero hindi maging masipag sa paggawa ng masama, kundi sa paggawa ng mabuti. Tapatan natin yung kasipagan ni Satanas sa paggawa ng masama
Amen? Ng kasipagan sa paggawa ng mabuti. Sino dito mga masipag gumawa ng mabuti? Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesus Kristo. Ngayon po, mga kapatid sa ating Panginoong Hesus, paano masasabi ng isang tao ay hindi inaalihan ng masamang espiritu, hindi baliw o hindi nasisiraan ng ulo, hindi po ba? Kasi yun ang kanilang pananaw sa ating Panginoon eh. Masasabi mo lang isang tao na hindi siya inaalihan ng demonyo sapagkat alam niya kung ano yung mabuti at ginagawa ang mabuti. Amen? Masasabi mo bang sira ang ulo nun? Yung taong alam niya yung mabuti at ginagawa kung ano yung mabuti. Amen? Pero yun ang ginagawa ng ating Panginoong Hesukristo, pero iba ang kanilang nagiging pananaw sa ating Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Di po ba? Minsan may mga taong masipag. Amen. Anong pananaw natin minsan sa mga taong masipag? Sip-sip. Kita niyo yung pag-iisip natin minsan iyan, mga kapatid sa ating Panginoong Jesus. Di po ba? Na kung saan may mga taong tapat sa pagtatrabaho, di po ba? Makita mo na kapag gumagawa, talaga kung anong dapat gawin, ginagawa. Di po ba? Na minsan, kahit minsan ikaw gusto mo na magpahinga at niyayaya mo, pahinga muna tayo, arawan naman ito. Hindi naman ito pakyawan. Di ba? Minsan ganun sa atin, di po ba? Mga kapatid sa ating Panginoon Kristo, na kung saan yung tao na yun ay parang ayaw sumama sa iyo magpahinga, gusto niya tuloy-tuloy yung trabaho kasi tapat nga. Pagdating ng oras ng trabaho, basta oras ng trabaho, magtatrabaho siya. Minsan sinasabi natin, sip-sip to. Di po ba? Hindi natin nakikita na ginagawa niya lang yung tama at mabuting dapat niyang gawin. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Na dito po, paano sila tinugon ng Panginoong Hesus? Anong katugunan nila doon sa kanilang nagiging pananaw sa ating Panginoong Kristo? Anong katugunan sa kanila ng ating Panginoong Hesus? Ang sabi po dyan mga kapatid ay ganito. Ang ating Panginoong Kristo nung sandali po na yan, hindi niya sinabi sa mga taong, kayo ang sira ang ulo. Amen? Minsan ganun tayo, di ba? Ginagawa mo yung mabuti. Tapos, kapag ginagawa yung mabuti, tapos minsan ay ikaw pang minamasama. Di po ba? Anong tugon natin minsan sa mga taong iyon? Di ba tinatapatan din natin minsan kung ano yung sinasabi nila sa inyong masama, sinasabi natin, ikaw yan. Di po ba? Dito po, ang ating Panginoong Jesucristo, nung sandali po na yun ay may hinahon niyang ipinapaliwanag sa mga taong ito. Amen? Yung kanyang ginagawa, may hinahon siya na nagpapaliwanag, ipinapahayag dito ng ating Panginoong Jesucristo na hindi papayag si Satanas na mawalan siya ng mga nasasakupan. Amen? Sabi niya, tanawin niyo ito, maging si Satanas, ang sabi niya, hindi siya papayag na mawawalan siya ng masasakupan, tapos si Satanas mismo ang magpapalaya ng kanyang alipin. Amen? Hindi gagawin po yun ni Satanas, dahil hindi siya papayag na mawalan siya ng kanyang nasasakupan. Binubuksan ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng mahinahon na pagpapaliwanag. Amen? Sa mga taong ito, binubuksan niya ang kanilang pag-iisip na nung sandali po na yon, yung mabuti na iyon na nagagawa o nangyayari mga kapatid, gawa po iyon ng Diyos. Amen? Gawa po iyon ng Diyos. Ito ay ang Diyos ang gumagawa nung sandali po na yon. Binubuksan ng Panginoon ang kanilang isipan. Binubuksan ng Panginoon ang kanilang isipan nung sandali po na yan na kung saan kaya nagaganap ito, yung kabutihan kanilang nakikita nung oras na yan, kaya iyon ay nangyayari dahil dumating na sa kanila ang paghahari ng Diyos. Amen? Gusto ng Panginoon maunawaan po nila iyon. Amen?
Subalit minsan mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, minsan kapag ang mga tao na sa paligid natin, kaharap natin matigas ang ulo, minsan dinidemonyo na rin tayo. Amen? Di po ba? Minsan ay nagagalit tayo sa kabila na kung saan mga kapatid ay ipaliwanag na mahinahon, minsan hindi natin nagagawa po yan. Pero ganun inaabot ng Panginoong Hesus ang kanilang puso't isipan. Amen? Sa pamamagitan ng isa po na kung saan ay mahinahon na pagpapaliwanag ng ating Panginoong Kristo para na kung saan mamulat sila na ang kanilang inaakala ay mali. Amen? Yung kanilang akala tungkol sa ating Panginoong Kristo ay mali na hindi iyon gawain ng demonyo, kundi gawain iyon ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. Kaya ang sabi po dyan, may sinabi sa isang bahagi po ng kasulatan, sa sulat ni Pablo sa aklat ng Galacia, kabanata po 6 talata 1, sabi po dyan, kung may nahuhulog sa inyo sa pagkakasala, ang sabi po, yung pinapatnubayan ng banal na espiritu ang humango sa kanila. Amen? Ang tumulong sa kanila. At gawin ninyo ito na mayroong hinahon. Amen? Baka kayo naman ang matukso. Baka kayo naman ang matukso. Kasi minsan, sabi ko sa inyo, kapag wala tayong hinahon, nagagalit tayo. Natutukso tayong magalit dahil sa katigasan ng kanilang ulo minsan. Amen? Dahil ayaw makinig sa atin. Hindi yun ang kailangan, ang galit. Ang kailangan para mawin po natin sila ay kahinahunan tulad ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoon. Lambing-lambing lang yan. Di po ba mga kapatid, minsan kapag nagtatampo, paano mo yan inaabot? Nilalambing-lambing lang iyan. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Na isa po dito sa ipinapakita ng ating Panginoong Jesucristo sa mga tao pong ito, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesus ay sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, sinasabi ninyo na kung saan ay nagpapalayas ako ng mga demonyo dahil sa kapangyarihang ibinigay sa akin ni Beelzebul. Amen? Ang prinsipe po ng mga demonyo, ang sabi po dyan, sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang ibinigay sa akin, nagpapalayas ako. Ngayon, ang tanong ng ating Panginoong Kristo sa kanila nung sandali pong iyan, habang sila kinakausap ng Panginoong Hesus, kung ako binigyan ni Beelzebul ng kapangyarihan para gawin ito, magpalayas ng demonyo, kayong mga tagasunod. Amen. Mga lingkod ng Diyos, sabi niya. Kayong mga tagasunod, sino ang nagbigay sa inyo ng kapangyarihan para magawa ito? Amen. Sino ang nagbigay sa inyo ng kapangyarihan para magawa ito? Na tila po, sinasabi po ng ating Panginoong Jesucristo sa mga alagad po na ito, ang tunay na alagad ng Diyos ay binibigyan ng Diyos ng kapangyarihan para magawa ito. Amen? Kaya dapat bilang mga alagad ng Diyos, taglay nyo ang kapangyarihang iyan. Bilang lingkod ng Diyos, dapat taglay ninyo ang kapangyarihan pong iyan. Amen? Pero sinasabi ito ng Panginoong Hesus nang mahinahon po sa kanila sapagkat alam ng Panginoong Jesucristo, wala pa sa kanila yung kapangyarihan pong iyon. Amen? Kaya hindi nila naaabot yung ginagawang kabutihan ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Na ang sabi po dyan mga kapatid, sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 7, talata 39, ang sabi po dyan, dadaloy sa puso ng taong nananalig sa akin ang tubig na nagbibigay buhay, na ang tinutukoy po doon ay ang banal na espiritu. Na nung panahong iyan, hindi pa na ipagkakaloob sa tao ang banal na espiritu sapagkat hindi pa muling nabuhay ang ating Panginoon. Amen? Alam mo, pagalitan yung taong alam mong hindi niya kayang unawain yung sinasabi mo. Amen? Dahil wala pa sa kanila yung kapangyarihan ng Diyos, kundi
sa pamamagitan muna ng mahinahon na pangungusap ang ginagawa ng ating Panginoong Hesus. Na yung kapangyarihan